Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon ay ika-6 na ba ng ating simbang gabi, 9-day novena in preparation for Christmas. Taas ang kamay na nakakumpleto na ng 6. Oy, marami. Palakpakan natin ang mga to, no? Taas naman ang kamay na ngayon pa lang nag-uumpisa ng simbang gabi. Ayan, no? Pagdadasal ko sa inyo na matapos nyo itong series ng simbang gabi bilang paghahanda sa Pasko. Basta bandang gitna ng simbang gabi, kami mga pari ay namamalat na, yung iba nilalagnat, yung iba masamang pakiramdam dahil sa kulang sa tulog. Maagang gigising, minsan puyat pa sa mga Christmas parties. Oh? Kaya itong boses ko ngayon, ako ay medyo namamalat na. Hindi itong aking natural voice. Pero I like how I sound today. Maganda pala ang boses pag namamalat. Oh? Now in today's passage, we have the visitation of Mary to Elizabeth. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Now, you see, most women in the Bible are portrayed as staying at home. Yung mga kababaihan sa Biblia, usually pinoportray sila na nasa bahay. Halimbawa ho, si Sarah na na asawa ni Abraham. Matutunghayan niyo siya nasa bahay, nagre-receive ng mga bisita. Matutunghayan niyo siya nagbe-bake ng bread. Si Martha and Mary na magkapatid, nasa bahay sila nang si Jesus ay bumisita sa Bethany. Ang biyenan ni San Pedro na pinagaling ni Jesus, pagkatapos gumaling ay naglingkod, nag-serve doon sa mga bisita. Saan? Sa bahay ni San Pedro. At ito nga yung advice ni San Pablo sa mga bagong kasal na mga kababaihan. Sabi niya sa kanyang letter to Titus, train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, and then listen, to be busy at home, to be kind, etc., etc. So may ganoong expectation. Pag ikaw ay babae, dapat nasa bahay ka palagi. Sabi ulit ni St. Paul sa kanyang first letter to Timothy 5:14, so I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes. To manage their homes. Ibig sabihin, sa bahay na naman, mamalagi ang babae. Kung ganito yung expectation sa mga kababaihan, ito rin ba ang makikita natin kay Inang Maria? Ganito rin ba si Maria when she was portrayed on the different verses or passages in the Bible? Mapapansin nyo ho, if you look at many paintings of Mary, she is usually in a house, in a room, or staying at home. But if you look at scriptures, we can see that Mary is seldom at home. She is always outside the house, layas na babae. Halimbawa ho, pagkatapos ng Annunciation, yung pagbabalita ng Anghel Gabriel na siya magiging nanay ng Diyos, which was the gospel passage yesterday, and in today's passage sa continuation, nasaan si Maria? Pumunta sa bahay ni Elizabeth, nagbiyaheng pagkalayo-layo. That's from Nazareth going down to the Judean region. That's by bus, siguro mga 2 hours by bus. Nilakad niya yon para bisitahin si Elizabeth. Nasa labas siya ng bahay. Sunod na eksena, ipinanganak niya si Jesus. Saan? Sa kuweba. Saan yon? Sa Bethlehem.
Kung nasa Bethlehem, wala siya sa kanyang hometown ng Nazareth, nasa labas ng bahay. No? Kung nasa bahay siya, sana pinanganak niya si Jesus doon sa bahay. Ito nasa kuweba, layas, nasa Bethlehem. No? Sunod na eksena, when Herod goes on a rampage to kill newly born babies, she was out again. She travels yet again. This time to Egypt. To Egypt. Pag kayo nagpunta sa Holy Land for pilgrimage, yung pag-transfer niyo by bus, from Israel going to Egypt, you will cross the Sinai Desert and it will take you mga 2 days to travel. No? Mga 2 days. Kasama na yung tulog dyan, of course, when you go to the Sinai Desert to have an overnight stay. So si Maria, kasama si Jose, ay pumunta sa Ehipto. Out again. Sunod na eksena, finding of Jesus in the temple. Nasaan si Maria? Nasa labas na naman. Papunta sa templo, pabalik sa templo, para hanapin si Jesus na nawawala. Sunod na eksena in John's Gospel. Sa unang milagro ni Jesus, nasaan si Maria? Nasa kasalan sa wedding at Cana. No? Nasa labas na naman. Sunod na eksena, when Jesus was preaching inside the house, he was told by his disciples, sabi niya, your mother and your brothers and sisters are outside looking for you. Nasa labas ng bahay. No? Sunod na eksena, during the passion of Jesus at Calvary, Mary was at the foot of the cross. Sa Golgotha, according to John's Gospel, ibig sabihin, nasa labas na naman ng bahay. At Pentecost, she was together with the disciples in the upper room, waiting for the coming down of the Holy Spirit. Nasa labas na naman ng bahay. So pag binasa nyo sa Biblia, yung mga passages about Mary, makikita nyo, si Maria ay always out of the house, out on the street, layas na babae. Parang kayo, itong mga babaeng nasa unahan. Alam ko, pagkatapos ng simbang gabi na ito, lalayas naman kayo at may pupuntahan kayo. Alam ko ang pupuntahan ninyo. No? Layas na babae si Maria. No? So, anong mensahe? It tells us that Mary is truly a missionary person, always out in the open. A missionary is someone sent by the Lord to promote Jesus and his message to the world. Mary leaves her house, carrying with her the Lord, and goes out in the open to share the good news himself, who is Jesus. At palagay ko ho, our being Christians are sometimes confined only in the church, like this building. When we come for Mass every Sunday or every day, Katoliko lang tayo. Ang problema, minsan Katoliko lang tayo pag nasa loob ng simbahan. Paglabas ng simbahan, hindi na naisasabuhay ang pagiging Katoliko. Ang malaking hamon ng pagiging Katoliko o pagiging tagasunod ni Jesus ay hindi lamang dapat nararasan sa loob ng simbahan pag nagtitipon tayo sa misa. Pero ang malaking hamon ay katulad ni Maria, yung ating pananampalatayang ipinagdiriwang dito sa loob ng simbahan ay dapat na isinasabuhay paglabas ng simbahan. Ibinabahagi si Jesus na ating tinatanggap dito sa misa. Naalala ko yung sabi ni Bishop Ted Bacani, ang simbahan daw ay parang may magic. May magic. Sapagkat sino mang mga tao na pumasok ng simbahan ay nababago. Mapapansin niyo yan. Pag nasa labas pa ng simbahan yung mga tao, daldalan ng daldalan, tapikan ng tapikan, halakakan, kung ano-anong chismisan.
Pero oras na pumasok na simbahan, nagbabagong anyo sila. Nagiging tahimik, mukhang madasalin. Tinitingnan ko yung mga itsura nyo ngayon, habang ako'y narito sa pulpito, tinitingnan ko mga mukha ninyo, mukha kayong mababait. Wala ako dito nakikitang mukhang mamamatay tao. Yung mga itsura nyo ngayon, mukha kayong hindi mga kriminal. Ha? Mukha kayong mga banal. So sabi ni Bishop Ted Bacani, ganun daw ang simbahan. Oh? Oras na pagpasok dito sa loob, nagbabagong anyo, mukhang mga santo. Ang problema, sabi ni Bishop Ted, pag lumabas na ng simbahan, at pag nandun na sa kanyang trabaho, o nandun na sa bahay, mukha ng demonyo. Ganun ba kayo? Ha? Narinig ko yung sabi ng isang parishioner, Father, bakit ganun? Itong matronang ito na active sa simbahan, lagi yan sa Adoration Chapel. Ito ho, Father, kung gaano siya katagal sa loob ng Adoration Chapel, doon naman sa bahay, ganun siya ka-impacta. Ha? I'm sharing this because the point is like this. We do not live out our being followers of the Lord Jesus Christ. We don't just experience the faith inside the church, but we need to experience and share the good news of the Lord Jesus Christ when we are outside the church, when we are out on the street. And that means sharing Jesus, living Jesus, while you are in your workplace, or in your neighborhood, or in your homes. Meron tayong bagong obispo, si Bishop Eli. Sabi niya sa aming mga pari, pag inimbitahan niyo ako sa inyong parokya, pupunta ako. Kung gusto niyo akong magmisa sa inyong parokya, I will make myself available. Pero ito rin ang sinabi niya, pag nagmisa ako sa inyong parokya, huwag niyo lang akong pagmisahin sa simbahan ninyo. I will say mass in your church, pero hanggang maaari, huwag lang sa inyong parish church. Pagmisahin niyo ako sa inyong mga chapel communities, sa areas, sa street masses ninyo. Yan ang sabi ni Bishop Eli. Huwag niyo lang ako i-confine sa simbahan. Kaya dito sa cathedral, ang unang simbang gabi ni Bishop Eli ay hindi dito sa Cathedral Church. Saan? Sa San Martin de Porres Chapel. And I think that's a big message from the bishop. Oh? Na ang kanyang pagiging obispo ay hindi lang confined dito sa magnificent, beautiful, big church of the Immaculate Conception Cathedral. Of course, he says Mass here. Pero ang kanyang mensahe, ang kanyang pagiging obispo ay dapat na dinadala sa kalsada. Sapagkat ang kanyang pagiging obispo ay para sa lahat. I think this is the inspiration that we get from Mary, who kept going out of her house to share the good news. In like manner, the church, and that includes every one of us. The church must go out. It must always be on a mission. It must always evangelize. It must not confine itself inside this church or inside the convent or the rectory or inside the home or in the sacristy. It must be there out on the streets, boldly proclaiming the Lord in our worship, in our culture, in our socio-economic, and even in our political life. Sabi nga ni Pope Francis, and let me quote, I prefer a church which is bruised, sugatan, hurting,
nasasaktan, and dirty, nadudumihan, because it has been out on the streets, rather than the church, which is unhealthy, hindi malusog, from being confined and from clinging to its own security. Let me paraphrase Pope Francis. Sinabi niya, mas gugustuhin ko pa ang simbahang sugatan or nadudumihan dahil siya ay nasa labas, nasa kalsada, kesa sa simbahang malinis dahil nandun lang siya sa loob ng simbahan. Pope Francis. So like Mary, may we bring Jesus who is in us out there in the open, out there on the streets, to people who need to hear about Jesus and His message. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.